Noong 2022, nagsimula pa lamang bumangon ng lahat dahil sa pandemyang COVID-19. Ang Lumayong High School, taong pampaaralan 2022, ang grade 7 learners ay expected na may learning gap dahil nga sa 2 taong pandemya. Hindi nila naranasang pumasok sa silid-aralan upang magbasa, sumulat at umunawa na siyang nakagawian. Hindi namin akalaing mataas ang bilang ng mga non-readers. Base sa assessment, gamit ang PhilErie at individual interviews, lumabas na nasa 78 ang categorized as non-readers. Malaking problema pero hindi sila pwedeng sukuan. Sa Cotabato Bata ang numero 1, kaya nagplano at nag-isip, binusisi ng maigi kung ano ang pinakamadaling solusyon para sa naturang pagbasa ng 78 na mag-aaral. Dahil kung hindi sila tutulungan, babalik pa rin sa amin ang problema. Hinati namin sa 3 section ng grade 7. Ang 2 section ay tinawag naming special class. Mahirap para sa amin na magturo dahil hindi kami equipped ng mga high school teachers paano magturo ng reading. Dahil nga marami at 2 section, hindi alam ang tunog at letra at isa pang mahirap ay hindi rin nila alam paano ang magsulat. Maraming estratehiya ang ginamit. Naroon ding halos malipasan na kami ng gutom dahil masinsinan ang ginagawa naming tutorial. Pasalamat din kami dahil willing ang mga bata na turuan kahit madalas ay uminit ng ulo, pero naroon pa rin ang puso na isang guro na dapat turuan at habaan ng pasensya. Nagkaroon kami ng individual teaching, one-on-one, sinimulan sa tunog ng letra. Para kaming kinder teacher, napakalaking adjustment sa amin bilang guro. Nag-research kami, gumamit kami ng marongko approach sa Filipino at fuller naman sa English. Ang ibang subject tulad ng science, ginawang reading, spelling, writing at comprehension na ang naging competencies. Alam namin hindi masusunod ang competencies ng bawat subject, kaya tinutukan namin maigi ang bawat isang bata na makapagbasa at sumulat. Naging problema rin namin ang ibang mga magulang dahil hindi makapag-follow up sa kanilang bahay. Ang iba may trabaho, ang iba naman ay hindi rin marunong magbasa. Kung pumasok ako bilang grade 7 ng Lumayong High School, hindi po talaga ako marunong magbasa. Nasa advisory ako ni Ma'am Dapo, nasabihan kami na kung anong section ay mananatili hanggang grade 10. Tinuruan po ako ni Ma'am Dapo magbasa sa oras niya ay sa bakanting oras. Lahat kami ganun ang ginagawa nila ma'am sa mga subject. Nagbabasa pa rin kami. Minsan nakakapagod pero noong natuto akong magbasa, nagustuhan ko na mag-aral. Maalala ko noon, hindi marunong ang kapatid kong magbasa. Kung may kailangan siyang sabihin sa akin gamit ang cellphone, itinatawag niya sa akin gamit ang voice message. Kapag titingnan ang kanyang notebook, hindi rin maintindihan ang kanyang sulat kamay. Pero makalipas ang ilang buwan nung siya ay tumungtong sa grade 7, nasihan kami at kami lahat sa bahay at hindi makapaniwalang marunong na siyang magbasa sa Filipino at English. Kaya laking pasasalamat namin sa Lumayong High School sa pangunguna ni Sir Ahmad K. Kadingilan dahil nagbunga lahat ang pagtuturo sa kapatid ko ngayon. Sa kapatid ko, ngayon, magaling na siyang magbasa. Nagpapasalamat tayo sa unang-una kay Allah na binigyan tayo ng kaalaman kung paano baguhin ang buhay ng mga batang ito. Sa ating mga guro, sa pangunguna ni na Mrs. Mary Jane Dapon at Mrs. Janet Takuken, na hindi kumalas at nanghina sa pagtuturo sa ating mga non-readers, turned readers, pati na rin sa ating mga magulang na sumuporta at nag-effort na matuto ang kanilang mga anak. Sa DepEd Lumayong High School staff na todo suporta sa programa.